Narinig mo na ba ang tungkol sa sawikaing isang sukat para sa lahat? Sa araw na ito, maririnig mo ang tungkol sa iba't ibang sukat ng pag-iisa. Pinag-uusapan natin kung ano ang mga bagay na makakatulong upang maging matatag ang pagsasama ng mag-asawa, gaya ng komunikasyon, pang-unawa at pagkakabagay. Sa pag-aaral na ito, itutuon natin ang ating pansin sa pinakadakila sa lahat ng mga ito, ang pag-ibig. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa uri ng pag-ibig ng Diyos sa inyong pakikipagrelasyon. Pakinggan natin ang ating guro habang ipinapaliwanag niya ito ng mas malalim sa unang bahagi ng ating aralin sa oras na ito na may bilang NTS 210 at pinamagatang Pag-ibig at ang pananaw ng kasulatan sa paghihiwalay. Mula sa Bini Bible College, atin napakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Maligayang paikinig po sa isa na namang pag-aaral dito po sa ating programang Mini Bible College. Sa atin pong nakaraang pag-aaral, pinag-usapan po natin ang tungkol sa bigkis ng pag-ibig. Nakita po natin na ang pinakamahalagang salita para po sa pag-aasawa ay ang salitang pagiging isa. Ngunit mayroon pong iba't ibang sukat at dimensyon ang pagiging iisa. Gaya po ng nakita natin sa inukit na larawang gawa ng isang mananampalataya doon po sa Africa na kumakatawan sa pag-aasawa. Nakita po natin na ang unang bigkis sa kaliwa ay ang komunikasyon. Ang komunikasyon po ang kasangkapan na nagpapanatili ng pagiging isa. Pagkatapos, ang sumunod po na bigkis ay ang pagkakabagay. Ito po ang ebidensya o patunay ng pagiging isa. Ang bigkis sa gitna ng pag-ibig na siyang dinamiko o lakas ng pagiging isa, ang pag-ibig po ang lakas na nagpapagalaw sa pagiging isa sa pagitan ng mag-asawang mananampalataya. Sinabi rin po natin na mahalagang malaman kung ano ang kahulugan ng pag-ibig. Napakahalaga po ng kahulugan ng pag-ibig. Ano po ang kahulugan nito? Ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mo sa kanya na iniibig kita? Talagang mahirap bigyang kahulugan ang pag-ibig at dahil po rito, maging ang banal na kasulatan ay hindi po nagbigay ng pakahulugan. Ngunit sa tinatawag po na kabanata ng pag-ibig, dito po sa unang Korinto, kabanata 13, simula po sa talatang 4 hanggang sa 7, ay sinuri po ni Pablo ang tungkol sa pag-ibig. Binigyan niya tayo ng mga paglalarawan tungkol po sa pag-ibig. Binanggit niya ang 15 mga gandang katangian at sinabi po niya sa atin, ngayon, kung mayroon kayo ng bagay na tinatawag na pag-ibig, ganito kayo mamumuhay. Ito po ang pakahulugan o paglalarawan ng pag-ibig base po sa gawa, base sa paraan kung papaano kumilos ang pag-ibig. Sinabi rin po natin ang 15 mga magagandang katangiang ito ay nagbibigay ng buong paglalarawan ng pag-ibig. Mga giliw kong kaibigan, hayaan po ninyong daanan ko na mabilis ang mga ito dahil ang pag-ibig po ay matapat na nakatuon sa kapakanan ng taong minamahal. Hindi po ito gumaganti kahit pa tama at may pagkakataon ito upang gumanti. Maaaring sabihin po ng isang tao, hindi ako galit, gusto ko lamang makaganti. Ang pag-ibig po ay hindi nagagalit at ayaw ding gumanti. Kahit pa may karapatan at may pagkakataon siyang gawin ito. Ito po ang ibig sabihin ng pagiging matiisin. Pagkatapos, ang pag-ibig po ay magandang loob. Ibig pong sabihin nito ay malambing, mabuti at ginagawa nito ang lahat ng uri ng mga mabubuting bagay. Hindi po ito gumaganti kundi ito po ay may magandang loob dahil tapat ito para po sa kapakanan ng minamahal. Dahil ito ay mapagpakumbaba, kaya naman hindi nito kailangang magpasikat sa iba. Hindi ito nagyayabang. Hindi po nito kailangang gumawa ng malaking impresyon sa kanino man dahil mapagpakumbaba ito. At pagkatapos, dahil ang pag-ibig ay hindi nakatuon sa sarili,
Kaya naman magalang ito at hindi po magaspang. Pagkatapos ang pag-ibig ay hindi po nalulugod sa kabiguan ng minamahal. Isipin mo ang iyong anak na mayroong bagay na ginagawa. Dahil mahal mo siya, hindi mo ikalulugod kapag siya po ay nabigo at nagkakamali. Hindi rin nagtatala ng kaniyang kabiguan o pagkakamali. Ito po ay isang uri ng malinis na kaisipan. At pagkatapos dahil natutuwa ang pag-ibig kapag ang katotohanan ng Diyos ay nananaig sa buhay po ng minamahal, kapag ang minamahal ay nagkamali, tinatakpan ito ng pag-ibig. Ito po ay malinis na pagtitiwala. Ayaw po ng pag-ibig na malaman ng iba ang kabiguan ng minamahal. At ang panghuli, ang taong nagmamahal gamit po ang pag-ibig ni Kristo ay naniniwala na ang pag-ibig ni Kristo ay magkakaroon ng epekto sa buhay po ng minamahal. Dahil mayroon silang pananampalataya upang makita at maniwala sa potensyal ng taong minamahal. Umaasa po sila ng may kagalakan at hinihintay po nila ang katuparan ng kanilang nakikita at pinaniniwalaan, at habang sila po ay naghihintay, sila ay handang magtiis. Nagtitiis ang pag-ibig para po sa minamahal dahil mayroon siyang paniniwala na sa huli ang pag-ibig na ito ay magtatagumpay, hindi po ito mabibigo. Mga mahal naming tagapakinig, kapag pinag-aralan mo ang 15 mga salitang ito, matatanto mo na pinadaan ng banal na Espiritu ang pag-ibig sa prismo ng kaisipan ni Pablo. At lumabas ito sa kabilang bahagi bilang kumpol ng mga magagandang katangian. Ngayon, kapag pinag-aaralan mo ang mga katangiang ito po ang iyong matututunan. Una po sa lahat, ang pag-ibig ay hindi pwedeng palitan dahil ito po ay walang kapara. Ito po ang sinasabi ng panimulang talata sa Kabanata 13 ng unang Korinto. Hindi mo maaaring ikumpara ang pag-ibig sa anumang bagay dahil ito po ay tunay na walang kapara. Ang pag-ibig na ito ay ang Diyos at ang Diyos ang pag-ibig na ito. Ganito po mga kaibigan ng Diyos. Kaya naman hindi ito maaaring palitan at wala po itong kapara. Hindi rin ito mailalarawan dahil ito po ay hindi pangkaraniwan. Pakiusap unawain po ninyo na ang 15 mga magagandang katangiang ito ay hindi po nagsasabing ibigin mo ang iyong mga anak ng ganito at ibigin mo ang iyong asawa ng ganito. Hindi mo ito magagawa sa pamamagitan po ng iyong sariling kalakasan lamang. At mas maganda kung matanggap mo kaagad na hindi mo kayang gawin ito. Hindi ito maaaring ilarawan dahil ito po ay hindi pangkaraniwan. Huwag po ninyong kalilimutan na ang tinutukoy po natin dito ay ang tungkol sa pag-ibig po ni Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos. Maaari po tayong maging daluyan ng pag-ibig na ito. Maaaring magmahal ng ganito ang Diyos sa pamamagitan po natin. Ngunit hindi po natin kayang magmahal ng ganito sa pamamagitan po ng ating sariling kakayanan lamang. Magagawa lamang natin ito kung ipapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po natin. Ngayon ay magpatuloy po tayo. Mga kaibigan, isaalang-alang po ninyo ang dalawang salitang ito. Ang pag-ibig ay hindi umiinog sa sarili o kaya ay tinatawag na eccentrical. Dahil ito po ay umaalis sa sentro o kaya ay decentrical. Ito po ay umiinog sa ibang bagay at hindi po sa sarili. Hayaan po ninyo ipaliwanag ko ito. Sa 2 Korinto, Kabanata 5, ipinagtatanggol po ni Pablo ang kanyang sarili laban po sa isang akusasyon o kaya ay bintang. Ipinagtanggol din po ni Jesus ang kanyang sarili sa ganun ding akusasyon. Si Jesus at kapwa si Jesus at si Pablo ay inakusahang wala sila sa kanilang sarili o kaya ay sila ay nasisiraan na ng bait. Bakit kaya? Mga kaibigan, sa panahong iyon, naniniwala ang mga tao na ang preserbasyon ng sarili ang tamang sentro para po sa mga tao. Na ang preserbasyon ang unang batas ng sibilisasyon. Marami po mga tao ang sumasang-ayon at tumatanggap sa batas at kaisipang ito. Ganito sila namumuhay. Ito po ang kanilang pinaniniwalaan na ang sarili ang normal na sentro para po sa buhay ng isang tao. Ngayon, si Pablo at si Jesus ay inakusahan ng pagkakaroon ng ibang sentro. Sila po ay wala sa kanilang sarili. Ibig pong sabihin, hindi nila ginagawang sentro ang kanilang sarili o ang preserbasyon ng kanilang sarili.
Kaya naman sila po ay wala sa kanilang mga sarili o kaya mga tinatawag na eccentric. Sa 2 Korinto Kabanata 5, sinabi po ni Pablo, mayroong sapat na dahilan upang hatulan ako. Wala ako sa aking sarili dahil magmula nang makilala ko si Kristo, magmula nang makilala ko si Hesukristo, sa daan papuntang Damasco, nagkaroon ako ng bagong sentro. At ang sentro ng aking buhay ay hindi ang aking sarili. Hindi umiinog sa aking sarili ang aking buhay. Ang sentro ng aking buhay ay si Kristo. Kaya naman iba ang sentro ko sa sentro ninyo. Kaya tama kayo na nawawala ako sa aking sarili. Ngayon, ang mga tao na may kaugnayan po sa gawaing pangkalawakan ay mayroong ginamit na salita na ang kahulugan po ay nawawala o kaya ay umaalis sa gitna o sa sentro. Ito po ang salitang Ingles na decentric. Kapag naglagay sila ng isang umiinog na bagay sa kalawakan at nawala ito sa gitna ng kanyang iniikutan, kailangan nila itong puntahan at ayusin. Ang bagay po ay masasabing nawawala sa sentro dahil ito po ay decentrical. Ngayon, ayon po kay Jesus at Pablo, bawat mananampalataya ay hindi dapat umiikot sa sarili lamang at dapat umiikot sila palabas sa kanilang mga sarili. Siyempre bilang mga tao, ang kanilang sentro ay ang kanilang sarili. Umiikot ang kanilang buhay para sa sarili lamang. Ngunit nang sila po ay naging mga mananampalataya, ang kanilang sentro ay nabago. Kaya ang bawat mananampalataya ay maaakusahan ng pagiging wala sa sarili dahil umalis sila sa pag-ikot sa kanilang sarili, lalo na kapag umiibig sila batay sa 15 mga katangiang ito. Pansinin mo habang iniisa-isa mong pinag-aaralan ang mga katangiang ito, na ang temang ito ay paulit-ulit mong mamamalas na hindi nila pinoporsige ang makasarili nilang kalamangan. Hindi ito tungkol sa panibagong pakinabang, hindi ito tungkol sa pakinabang ng sarili. Ito po ay tungkol sa pakinabang ng asawa o ng iba. Sila po ay nakasentro sa kanilang mga asawa. Sinabi po natin nang simulan natin ang ating diskusyon o talakayan tungkol po sa pag-ibig na ito, ay nakatuon po tayo sa pinakamalaking problema sa pag-aasawa, ang pagiging makasarili. Ang konseptong ito ng pag-ibig sa bagong tipan ay nakatuon po sa pinakamalakas na puwersa sa pag-aasawa ng mga mananampalataya, ang pagiging sentro ng iba at hindi ang sarili. Ang tanging paraan upang makatulong ang lahat ng mga katuruan sa banal na kasulatan na ibabahagi namin sa inyo tungkol po sa pag-aasawa ay sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng pangunawa tungkol sa pag-ibig batay po sa paglalarawan ni Apostol Pablo dito po sa 1 Korinto, Kabanata 13. Ito po ang pwersang magpapagalaw sa pagsasama ng mag-asawang mananampalataya. Ang pagiging makasarili ay makakasira po ng pagsasama ng mag-asawang mananampalataya. Ngunit kung uunahin nila ang kani-kanilang mga asawa, magiging matagumpay ang kanilang pagsasama at magtatagumpay po sila. Magpatuloy po tayo. Mga kaibigan, ang pag-ibig ay hindi masisira dahil ito po ay walang kondisyon o pasubali. Mahalaga ang puntong ito. Ito po ang dahilan kung bakit napagtitisan ng pag-ibig ang lahat po ng bagay. Hindi ito nakasalalay sa pagtanggap ng mga pasubali. Kung iniibig kita dahil iniibig mo ako, tatanungin ni Jesus kung anong biyaya ang ipinamumuhay ko. Sinasabi po ni Jesus na hindi kailangan ang biyaya upang gawin ito. Kahit ang mga makasalanan o mga publikano ay ginagawa ito. Kahit sinong tao ay gagawin ito. Kung nagmamahal ka upang ikaw ay mahalin din, hindi ito pag-ibig ng isang mananampalataya. Ngunit kapag sinampal ka ng iyong kaaway sa iyong pisngi at ibaling mo ang kabilang pisngi at sinampal din nila ito, at sa kabila po ng lahat ng ito, minamahal mo pa rin sila dahil sa biyaya ng Diyos kaya mo ito nagawa. Namumuhay ka sa biyaya kapag ginagawa mo ito. Kung umibig ka ng pag-ibig ng Diyos, ang napakalagang katangian ng pag-ibig na ito ay ang kawalan po nito ng kondisyon o pasubali.
Mga kaibigan, kamangha-mangha ang pagiging kondisyonal ng pag-ibig ng tao. Sinasabi mo na ba sa iyong mga anak, gawin ninyo ito upang mahalin ko kayo? Isa po sa malalaking bagay na naririnig nating sinasabi ng mga kabataan ay ganito: hindi ko mapasaya ang aking ama. Wala akong kayang gawin na ikatutuwa niya. Sa buong buhay ko, sinusubukan kong matuwa siya sa akin, ngunit walang paraan para matuwa siya sa akin. Sinasabi po ng abogado na lahat ng grado niya sa paaralan ay 100% maliban sa isa, at ito lamang ang gustong pag-usapan ng kanyang ama. Maraming mga tao ang may ganito pong ama. Sa kanila ay walang bagay na sapat o maganda. Pwede rin ganito ang mga ina, mahirap pasiyahin. Mga kaibigan, ito po ay halimbawa ng kondisyonal na pagmamahal. Ngayon, kung nararamdaman ng mga anak na ang pagmamahal sa kanila ay kondisyonal, nakakaramdam sila ng takot o kawalan po ng kasiguraduhan. Papaano kung hindi nila magawa ang nais ng mga magulang? Mararamdaman nilang hindi sila minamahal. Sa pagsasama ng mag-asawa, ipalagay po nating iniisip ng asawang lalaki na ang tanging dahilan kung bakit siya minahal ay dahil magaling siyang maghanap buhay. Papaano kung siya ay magkasakit at hindi na siya makapaghanap buhay? Ano ang kanyang mararamdaman? Kaya hindi magiging panatag ang kanyang kalooban kung alam niyang ang pagmamahal sa kanya ay may kondisyon. Kung nararamdaman po ng babae na siya ay minamahal dahil lamang sa kanyang kagandahan, anong kapanatagan ng loob ang kanyang mararamdaman? Yamang alam niya na balang araw kukupas ang kanyang kagandahan. Kung nararamdaman niyang ang kanyang kagandahan ang dahilan kung bakit siya ay minamahal, makikita mo ang kanyang kawalan ng kasiguraduhan. Ngunit mga kaibigan, isa po sa pangunahing katangian ng pag-ibig na ito ay ang kawalan nito ng kondisyon. At ito po ang dahilan kung bakit ito ay hindi po maaaring masira. Ito ang dahilan kung bakit masasabi mo sa iyong minamahal, wala kang masasabi o magagawa na makakapigil sa akin upang ibigin kita. Dahil iniibig kita ng pag-ibig ni Kristo at ito ay matibay at hindi masisira. Makakayanan nito ang anumang bagay. Naipapahayag po ng pag-ibig na ito ang kanyang sarili sa panlabas dahil ito po ang panloob na realidad nito. Ito po ay hindi mapipigilan dahil ito ay nakakapagbigay ng inspirasyon. Napakaganda po nito. Ito po ang pagtawag ni Jesus kay Pedro bilang isang bato hanggang siya nga ay naging isang bato. Ito po ay pag-ibig. Ngayon kapag sinasabi ninyo sa inyong mga anak, naniniwala ko sa iyong totoong pagkatao at naniniwala ko sa mga magagandang bagay tungkol sa iyo. Ito po ay nakakapagbigay ng inspirasyon sa kanila dahil ang tao ay may kakayang maging kagaya ng pinaniniwalaan mo tungkol sa kanya, anuman ito. At ganun din kapag negatibo ang sinasabi mo sa isang tao, siya po ay magiging kagaya ng negatibong sinasabi mo at nakakalungkot po ito. Masasabi ko pong nakita ko na itong nangyari sa dalawang direksyon. Nung ako po ay naging mananampalataya, ako po ay 19 na taong gulang lamang. At naramdaman kong ako ay totoong bigo sa puntong iyon ng aking buhay. Maraming mga tao ang nagmamahal sa akin nang ako ay naging mananampalataya at hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko sa aking buhay kung wala ang mga taong ito. Mayroong 4 na kalalakihan na naniwala sa akin at nagmahal sa akin at tumulong po sa akin. Naniniwala sila na nakakakita sila ng potensyal sa akin. At ito po'y nagbigay ng inspirasyon sa akin dahil kahit na hindi ko ito pinaniniwalaan sa umpisa, paglipas po ng ilang panahon, nagsimula na akong maniwala sa aking sarili. At pagkatapos ng ako po ay maging isang pastor na, nagkaroon ako ng mga karanasan na gawin din ito para sa ibang tao. Wala pa akong nakitang kabataan na mas walang potensyal kaysa sa akin ng kabataan ko. Bilang halimbawa, ilang linggo na ang nakakaraan, may nakilala akong binata na nagpaalala po sa akin nang ako ay 19 na taong gulang pa lamang. Ang panalangin ko po sa kanya ay ganito, Diyos ko, tulungan mo akong maniwala sa binatang ito, kagaya ng ginawa sa akin ng mga tao nung kabataan ko. Mga kaibigan, ang ganito pong uri ng pag-ibig ay nakakapagbigay ng inspirasyon at kailangan ito ng mga kabataan, kailangan ito ng lahat ng tao. Ngayon balikan po natin si Pablo. Sa huling bahagi po ng kabanata, sinasabi niya na kapuri-puri ang pag-ibig dahil ito po ay walang hanggan.
Hayaan po ninyong ipaalala ko sa inyo habang tinatapos na natin ang paksang ito na imposibleng ang pag-ibig ay walang hanggan maliban na lamang kung ito po ay spiritual. Binasa ko ang aklat na isinulat po ni Henry Drummond na pinamagatang ang pinakadakilang bagay sa mundo. Ang aklat na ito ay pagpapaliwanag sa kabanata 13 nitong unang Korinto. Isa pong pagtalakay tungkol sa mga katangian ng pag-ibig na makikita po sa kabanatang ito. Nung una kong nabasa ang aklat na ito, isinulat ko ang mga katangiang ito sa isang piraso po ng papel at idinikit ko ito sa salamin sa aking kwarto. Tuwing umaga kapag nagbibihis ako, tumitingin ako sa mga katangiang ito at sinasabi ko, ito ang gagawin ko sa araw na ito. Pag-uwi ko sa gabi, titingnan ko sa salamin at maalala kong hindi ko ito nagawa. Dahil dito, nararamdaman kong ako ay isang bigo. Hanggang sa matanto ko na ang listahang iyon ay hindi naglalarawan sa tao. Inilalarawan ito ang Diyos. Hindi ito kayang gawin ng tao at tanging Diyos lamang ang makagagawa po nito. Inilalarawan ng listahang iyon ang banal na Espiritu. Inilalarawan nito si Kristo. At dito mo gagamitin ang 4 na espiritual na katotohanan na ibinigay po namin sa inyo sa atin pong mga naunang sesyon. Hindi ako pag-ibig na agape, kundi ang Diyos, at kung ako ay nasa Kanya at Siya ay nasa akin, magkakaroon ako ng kakayahan o potensyal upang magmahal sa paraang gayon. Hindi ko po kaya magmahal ng gayon. Napatunayan mo na ba ito sa iyong sarili? Ngunit kaya ng Diyos. At kung ako ay nasa Kanya at Siya ay nasa akin, makakaya ko ito. Kung ikaw ay tapat at totoo, sasabihin mo, ayoko ngang magmahal ng ganito. Ngunit gusto ng Diyos. Mga kaibigan, sa ganito pong paraan, nais mahalin ng Diyos ang iyong mga asawa at mga anak. At kung ikaw ay nasa Kanya at Siya ay nasa iyo, ang kalooban po ng Diyos ay magiging kalooban mo na rin. At kapag nangyari na ito at nagmamahal ka na ng ganito, huwag mong kalilimutan ang pang-4 na espiritual na sikreto. Hindi ko ito ginawa kundi Siya, dahil ako ay nasa Kanya at Siya ay nasa akin. Mga mahal naming tagapakinig, dito po nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol po sa bigkis ng pag-ibig. Ngayon nais kong talakay naman po natin ang isa pang paksa na nararamdaman kong kinakailangan nating pag-usapan, ang paksa ng paghihiwalay. Masyado nang marami ang mga naghihiwalay ngayon. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, sa palagay ko ang paghihiwalay ay mas masahol pa kaysa mamatayan ng asawa. At sa palagay ko, kinakailangang tulungan ng simbahan ang mga taong hiwalay sa asawa. Mga kaibigan, alalahanin po ninyo na kapag ang dalawang mananampalataya ay pinagsama ng Diyos, sinasabi po ng kasulatan, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mag-asawa ay hindi dapat maghiwalay. Ito po ang direktang kalooban ng Diyos. Heto pa ang isang dahilan kung bakit di dapat mabuwag ang kasal ng dalawang mananampalataya. Gaya po ng sinabi na natin, ang buhay ng tao ay nahahati po sa 3 kakatlong bahagi. Ginugugol ang unang kakatlong bahagi ng ating buhay sa pag-aalaga po sa atin ng ating mga magulang. Ginugugol natin ang pangalawang kakatlong bahagi ng ating buhay sa pag-aalaga sa ating mga anak kasama ang ating asawa. At pagkatapos ginugugol po natin ang pangatlong kakatlong bahagi ng ating buhay kasama ang ating asawa dahil ang ating mga anak ay umalis na at nag-asawa na rin sila. Ngayon ito po ay isang katotohanan sa buhay. Kung ang unang kakatlong bahagi ng buhay mo ay mabuti, malaki ang posibilidad na magkakaroon ka rin ng mabuting pangalawang kakatlong bahagi ng iyong buhay. Dahil maganda ang iyong naging simula, mayroon kang malaking kalamangan. Handa ka sa pagpasok sa pangalawang kakatlong bahagi ng iyong buhay. At kung mabuti ang pangalawang kakatlong bahagi ng iyong buhay, malaki ang posibilidad na magkakaroon ka ng mabuting pangatlong kakatlong bahagi ng iyong buhay. At syempre ang kabaliktaran po nito ay totoo rin. Kung hindi naging mabuti ang iyong unang kakatlong bahagi ng iyong buhay, papasok ka sa pangalawang kakatlong bahagi ng iyong buhay na hindi handa. At syempre hindi rin magiging maganda ang huling kakatlong bahagi ng iyong buhay. Ngunit makikita po ninyo na plano at kalooban ng Diyos na ang lahat ay magkaroon po ng magandang unang kakatlong bahagi ng kanilang buhay. Nais po ng Diyos
na ang lahat ay magkaroon po nito. Ito po ang kanyang direktang kalooban. Ang kanyang isa pang uri ng kalooban ay kagaya po ng ginagawa niya sa araw-araw. Tinanong po ng isang batang lalaki ang ganito, ano ang ginagawa ng Diyos sa maghapon? Inaayos niya ang mga sitwasyong hindi maganda. Ito ang tinatawag nating didiriktang kalooban ng Diyos. Pinapahintulutan po niya ang mga bagay-bagay kahit na hindi niya ito mga direktang kalooban. Ngunit tandaan po natin na ito ang huwaran para po sa pag-aasawa. Sa Mateo Kabanata 11, talata 11, at sa Kabanata 5, talatang 31 at 32, at maging sa Marcos Kabanata 10, talatang 11 at 12, nagbigay po si Jesus ng malinaw na pananalita tungkol po sa pag-aasawa. At sa ibang pananalita, sinasabi po niya rito na ang pag-aasawa ay hindi dapat mabuwag. Nangangahulugan ito na kinakailangang ito ay permanenteng bigkis. Hindi lamang ito para po sa mga anak, kundi para po sa mga magulang din. Ito po ang layunin ng Diyos at nais ko po itong talakayin ng ganito. Ang kasulatan ay ibinigay para po sa mga tao ng Diyos. Kung isipin mo ito ngayon bilang isang prinsipyo na ibinabahagi ko sa inyo, maaari mo nang gawin ang aplikasyon. Isipin mo lamang ang perspektibong ito. Nagbigay si Pablo ng malinaw na pananalita tungkol po sa kasulatan nang sabihin niyang ang lahat ng banal na kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon mula sa Diyos at ito ay mapapakinabangan para sa iba't ibang mga bagay. Upang ang mga tao ng Diyos ay maging ganap at puspos ng bawat mabubuting mga gawa na ninanais ng Diyos para sa kanila. Ito po ang layunin ng pagbibigay ng Diyos ng banal na kasulatan. Ito ay isinulat para po sa mga tao ng Diyos upang sila ay maging kagaya ng ninanais ng Diyos para po sa kanila. Mga giliw kong kaibigan, may katotohanan parang masakit ang mga pananalitang ito sa iyo. Ngunit mayroon ding katotohanan na ang banal na kasulatan ay hindi po isinulat para po sa mga hindi mananampalataya. Sa mga taong hindi mga lingkod ng Diyos. Sinasabi po ng aking kaibigan na ang kasulatan ay meron lamang nag-iisang mensahe para sa mga hindi mananampalataya at ito ay nagsasabing magsisi kayo at maniwala. At pagkatapos nilang magsisi at maniwala, meron itong 66 na mga aklat na punong-puno ng mga mensahe para sa kanila. Ngunit bago sila maging mga mananampalataya, ang kasulatan ay hindi talaga isinulat para sa kanila. Inyong narinig ang isang mas malalim na pag-aaral patungkol sa pag-ibig. Nawa ang mga katangian na inyong narinig ay magpatuloy na maging gabay ninyo sa inyong araw-araw na pamumuhay. Tandaan po natin na ang Diyos ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig at pag-ibig nga ang pinakadakilang bagay dito sa mundo. Lagi nating alalahanin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin na Kanyang ipinadala, ang Kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Mga kaibigan, muli nating puputulin ang ating aralin sa oras na ito at itutuloy naman natin upang pag-aralan ang tungkol sa paksang paghihiwalay. Nawa'y nagbigay muli ito sa inyo ng kalakasan at pagpapala. Maraming salamat.